Bago tayo magtapos, pakinggan ninyo itong video na to. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layon na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil Di ba? Ayun ba? Ang galing talaga nito ni Eden. Layon ba nitong revamp na ito na ilihis yung sisi sa presidente? Kasi bumabagsak yung ano niya. Parang spaghetti pababa ng pababa yung ratings niya. So ayaw niyang aminin na dahil sa kanya, kaya mababa yung ratings niya, ayaw na sa kanya ng tao, kaya papalitan na lang niya or kunyari, nagkaroon siya ng revamp, kunyari pinagre-resign niya, para lang masabi na meron siyang ginagawa, pero wala. Parang ano lang yan, bahay mo, sabi ng nanay mo, hoy, wala kayong ginagawa, magsilayos na kayo dito ha. Tapos ang ginawa mo, para kunyari may ginagawa ka, putyang ina, kunyari, inarrange mo yung mga upuan. Itong isang upuan, nilagay mo doon, itong isa, nilagay mo dyan. Tapos yung TV, tinaob mo. Para lang masabi na may ginawa ka, pero ganun pa rin, makalat pa din. Wala pa rin sinaing, hindi pa rin kayo nakakapamalengke. So para lang masabi na meron siyang ginawa, meron siyang pronouncement. Pag-resignin lahat yan. So paano po? Pag nag-resign sila, so anong mangyayari? Sila pa din. Akala ko ba pinag-resign? Oo nga, pinag-resign ko lang, pero sila pa din. Nasa akin naman yan kung tatanggapin ko, hindi. Para lang yung mga tao, mga tanga-tanga, mga supporter ko, masabi lang na masipag ako at may ginagawa ko na kasi sasabihin na naman ng mga vlogger niya, kita nyo, ang galing talaga ni BBM, kaya ba nila yan? Ang talino talaga ni BBM, pinalitan lahat ng mga sekretary niya, ganyan katapang yan, talagang gusto niyang mapaganda Pilipinas. Ang tanong, may natanggal na ba? Walay. kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo. Yes, alter ego ka ng Pangulo. Therefore, your performance reflects kung anong klaseng training ang ibinigay sa'yo ng amo mo. Kung anong itinuro sa'yo ng amo mo. Anong mga goals ang sinet ninyo ng amo mo. Pero kung ang goal ninyo ng amo mo, magnakaw lang, maging palamuti lang dyan, putang inang yan. Tapos tatanggalin ka, yun lang ang utos sa'yo. Di ba, papayag ka ba naman nun? Kaya nga kung ako sa mga sekretary na to, gusto ko lang sabihin sa inyo, wala kayong bilang kay Bongbong Marcos. Nilagay kayo dyan ni Bongbong Marcos para sa tuwing sasablay siya, meron siyang sisisihin. Oo, ganun lang yun. Pero yung inilagay kayo dyan para maging epektibo kayo, wala. Wala kayong lahat, pare-parehas, wala kayong mga nagawa. Po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Gago! Kaya daw tatanggalin. Alter ego nga, hindi mo sinagot. Ang tanong nga sa'yo, hindi kaya inililihis lang niya? Dahil mahina siya, kaya isinisisi niya sa mga tao niya, alter ego? Kaya nga niya tatanggalin . Oo, kaya nga, kung tatanggalin yung tao na yun, dapat pati siya tanggalin na din. Hindi ba, tanggalin na din siya. Ikaw din, tanggalin ka na din. Hindi, pero alam mo, bilib ako dito kay Claire. Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng mga tao na katulad ni Claire Castro. Ito si Claire Castro na kahit na nasusunog na yung bahay, positive pa din. Nasusunog yung bahay. Okay yan, at least, para bukas maraming uling. Ganun yan, si Claire Castro katanga. Sabi, kahit na anong itapon mo kay Claire Castro na problema para sa kanya, yun, magandang bagay yun. Kahit na anong ginagawa ni Bongbong Marcos, kahit natutulog na lang si Bongbong. Magaling pa rin si Bongbong para sa kanya. Ganyan talaga, sabi ko nga sa inyo ganyan talaga pag alipin ka, ganyan pagkaaso ka. So ang ganda ng tanong ni Eden, Madam, hindi kaya parang nililihis lang? Ang sagot niya, kaya nga natin tinatanggal Kaya nyo tinatanggal, kasi nililihis nyo? Di inamin niya, ito pa isang tanga. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Galing, di ba? So para daw, mas mapaganda pa ni Bongbong
Yung administrasyon niya, tatanggalin niya tao. So parang ganito parang ganito yung sinasabi nitong tanga-tanga na to. Maganda naman ang maganda naman ang serbisyo, maganda naman ang kita natin, maganda naman ang lahat ng mga ginagawa natin, walang problema. Pero mas gusto ko, mas malaki pa kita natin. Mas gusto ko, mas maganda pa yung mga programa natin. Anong gagawin natin? Tanggalin mo yung mga tao, magpalit ka ng bago. Ganyang kagago si Claire. Kasi kung ako, maganda naman pala yung ginagawa, di mag-set tayo ng mas mataas na mag-set tayo ng mas mataas na target. O limbawa, target natin, na-hit natin yung 100%. O di next cycle, ang target natin, 150%. Same na tao, same na sistema, mas sisipagan lang, may hit natin yung mas mataas. Na-hit natin ulit. Sobra pa. O, next cycle, 200% na yung target natin. Ganun. Pero yung sasabihin mo na maganda na ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Ang ganda ng patakaran, lahat maayos. Kaya palitan natin yung mga tao, maghanap pa tayo ng mas magaling para mas gumanda pa yung gobyerno. Abay, tanga. Anong klaseng kukote yan? Kaya nagagalit si Hindi daw ganyan ang kung papaano magtanggol kay Bongbong. O pakinggan nyo kung papaano magtanggol talaga dapat kay Bongbong. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik sa pagmamahal sa bayan. Adik sa pagtulong sa ating mga kababayan. At adik sa kanyang adhikain na mapabuti ang kinabukasan ng ating bansa. Adik na adik. Ganyan dapat. Ito naman, Claire Di ka marunong. Ganito magtanggol kay Bongbong. Hindi yung ganyan, mali-mali. Dito ko talaga masasabi. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Diba? Kita mo yung mga joke nila. To the honorable members of the cabinet, tinan mo you are calling them honorable. Ganito kagago at kabobo to. You are calling your cabinet secretaries, the members of your cabinet, honorable. What's the honor in this? Anong honor ang meron kung pinagre-resign mo yung mga gabinete mo? So, ano ba talaga? So, ito palang pagkakasabi niya nito kinagabihan, pinagre-resign niya, kinaumagahan, binabati niya ng honorable yung mga pinagre-resign niya. This just shows kung gaano ka bipolar ito si Bongbong. Kaya nga, kung matatandaan ninyo, yung Macavillan, di ba, tinanong siya ni Clarita Carlos sa isang debate sa SMNI. Are you a Macavillan? Di ba? Oo, sabi niya, yes, I'm Macavillan. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Macavillan? Ang ibig sabihin po noon, I'd rather be feared than loved. Yun ang isa sa mga ugali ng isang Machiavellian. Ganun ang ginagawa ni Bongbong Marcos. I don't give a shit whether you hate me. I'd rather be feared than loved. Wala akong paki sa pagmamahal nyo. Hindi ko hinahangad yung respeto nyo. Ang gusto ko lang kapangyarihan, and I will do everything in my power to be feared. So if you don't love me, I don't care. Walang dating sa akin yan. Ganong klase ng tao itong si Bongbong Marcos. Rather, mas gusto niya na katakutan siya kesa mahalin siya. Hindi importante sa kanya yung pagmamahal nyo. Therefore, hindi kayo importante sa kanya. Kasi dito sa Pilipinas, considering na mahilig tayo mag-idolize ng tao, we always look up to someone. Lahat tayo, meron tayong someone that we're looking up to.
ano tayo, very emotional ang mga Filipino, family-oriented, hindi tayo liberated, medyo reserved tayo, traditional tayo, relihiyoso tayo. Ganun ang mga Pilipino. Lahat ng mga traits na sinabi ko na yan, ang ano niyan, ang core niyan, love. Oo, so mapagmahal tayo. Tapos, ang presidente natin, walang pakialam. Walang pakialam sa nararamdaman mo, kay magalit ka sa akin, kay ano, basta ang importante, I have the power and I should be feared. Yun ang pinakamali sa lahat. So, ngayon ko lang nare-realize na totoo pa lang, totoo pala talaga itong sinabi ko. Merong isang bagay si Bongbong Marcos na sinabi noong 2022, that is, yung siya ay isang Machiavellian. Because he is okay and he'd rather be feared than loved. Oo. So ganito nila tayo pinaglalaruan. Tinan mo, nagbibiro pa siya tungkol doon sa resignation, mass resignation. I thought ginagawa mo ito para maging maayos ang pamahalaan mo, pero it turned out binubudol mo lang talaga ang tao. Dito mismo nagbibiro ka pa. Kung ikaw mismo hindi mo sineseryoso yung mga ganyang pinaggagawa nyo, paano pa kaya kami? Di mas lalo namin hindi seseryosoin yan. Who am I addressing now? Ganyan lang ang ginagawa nila mga bossing sa gobyerno. Ganito lang ang ginagawa nila, wala na silang ibang ano. Ang tingin lang talaga nila sa Pilipinas katatawanan lang. Ang tingin nila sa Pilipino mga ano lang, mga parang casts sa istorya ng buhay nila. Pero kung feeling nyo importante kayo na they're willing to break a leg for you, no. They will break someone's leg. Para lang ipakita sa inyo na they should be feared. Pero yung magsisipag sila, seryosohin kayo, iisipin yung mga yung mga pangangailangan nyo. No, I guess this video shows na hindi talaga siya seryoso diyan sa mga resignation niyan. Still making a joke pa eh. Kasi kung si Pangulong Duterte yan, kasi the fact na ginawa mo, the fact na pinano mo, na pinag-resign mo na yung tao, dapat galit na galit ka na yan. Dapat mataas na ang tensyon. Dapat nagpupuyos ka na sa galit, namumula ka na sa galit. Pero tingnan mo, patawa-tawa pa. Diba? So, yung revamp na yan or yung mga mass resignation na yan, yung mga inutos niya na yan, part of the ng sarsuela nila yan. Hindi na tayo dapat naniniwala sa ganyan. It's enough na kino-content natin para mas maintindihan ninyo na itong taong to, wala na tong pagbabago. And the only reason na may magagawang mabuti to sa bayang Pilipinas is pag bumaba na yan sa posisyon sa 2028. Ayan maraming salamat sa inyo mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Magandang araw po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala
Walang